Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ngayon kung ano mga messages ninyo po for November 10. Unahin natin ang mga trinkets. Ano mensahe para sa inyo ng trinkets? We have this one. Ayan, this is about confidence. This is about determination, balance, yung mga gano'n, no? So, yun yung mga katangian ninyo, no? Na maha-highlight siguro sa ngayon sa inyong mga circumstances around this time. What else? We have the cat, pink cat. Ayan, napakaganda, cute. So, meron tayong ano dito, curiosity. No, may mga bagay dito na gusto ninyong madiskubre, may mga bagay na gusto ninyong matutunan, malaman, yung mga ganun ba. So, maybe ang iba sa inyo, you know, ano ngayon, nag-aaral, no? Siguro nag-aaral. Maari naman ang iba sa inyo, balak mag-aral, no? Maaring ganun din ang ganap ng iba dyan. Maaring ang iba sa inyo nagre-research, may inaalam, diba? May mga ano kayo, may mga bagay dito na nagiging curious kayo. May mga bagay dito na pinag-iinteresan ninyong matutunan, malaman, you know, maaring, ano yan, maaring mga skills yan ninyo, gusto ninyong i-hone, no? Gusto ninyong, galingan pa kung ano man ang meron kayong talento or gifts ninyo, gusto ninyong ma-polish pa, kumbaga, no? So, what else? We have, alarm clock ito. So, maybe ang iba sa inyo napipressure, no? Maaring may nararamdamang pressure ang iba sa inyo. Maaring sa trabaho yan, no? Maaring meron kayong timeline na gusto ninyong ma-hit. May target, no? Na gusto ninyong ma-hit at a certain time, at a specific time. Maari din naman na napipressure kayo dahil siguro malapit na ang deadline ng kung ano man ang inyong ginagawa, no? Maaring ganon, maaring may task sa trabaho or may proyekto na kailangan ninyong matapos at a specific time. So, maaaring nape-pressure na ang iba sa inyo. Maaari din naman na pressure ito sa relationship, no? It could be that as well. Maaaring meron kayong target na gusto ninyong makita ang resulta, no? At a certain time din dito. So, maaaring ganun din ang ganap dito, no? Maaari din naman na overwhelming, no? Ang nararamdaman ninyo dito. Merong marami sigurong sabay-sabay na ginagawa at maaaring sabay-sabay din, no? Ang dapat ninyong matapos ang mga yan. So, yun. There's a lot of pressure. Kumbaga, time is ticking. Kumbaga, no? So, what else for Gemini? We have the Lover's energy. So, maaari din na may decision making dito na kailangan gawin si Gemini, no? At importante to dahil maaring this is related sa inyong relationships. Maaring this is related to your goals linked sa inyong relationships. And yung mga relationship na to, not limited to love and romantic relationship. Maaari din naman na relationship ninyo ito with kaibigan, relationship ninyo with your boss, narinig ko, relationship ninyo with your colleagues, kaopisina, mga kapamilya, no? Depende sa inyong sitwasyon. Maaring meron kayong pagdidesisyonan, no? Sa inyong mga relationships dito. Maaari din na for others of you, no? If you are single, maaring ito din yung time para ma-meet na ninyo yung potential ninyong maging jowa, no? Maaring ganon. Or, maybe ang iba sa inyo dito nasa relasyon na, maaring nagle-level up na ngayon or magle-level up na ang inyong relationship. So, maaring para sa iba sa inyo, ang decision na kailangan ninyong gawin is maybe related dyan, ano? Sa pag-level up ng iyong commitment. We also have the Three of Wands. Napakaganda. So, implementation time na ito, Gemini, ng iba sa inyo. Na you have planned enough na, kumbaga, no? Maaring, ready to roll out na yung mga plano ninyo yan, no? Yung mga endeavor na gusto ninyong simulan, maaring, na to,
ready to roll out your plan na talaga, no? Yung parang timing na lang ang hinihintay ninyo dito. Pero yung plano itself, parang nakakasana, konkreto na. Kumbaga, you're just waiting for the right timing para ma-implement mo na yan. Maaari din na naman ang iba sa inyo dito is magta-travel, no? May travel element din dito sa energy na to. So, maybe ang iba sa inyo is going to travel. It could be an international travel. Maaari din naman na domestic lang. Pero, you are looking forward to this travel. No? Yun ang napipick up ko dito. So, good luck. And this is also a good fortune energy. Gemini, kaya ang swerte ninyo din sa ngayon, ano? Meron din swerte na nasa inyong horizon. So, take advantage of that, no? Lalong-lalo na sa mga bagay na ginagawa na ninyo ngayon. Maaaring you're finishing up something, no? So, magiging successful yan, most likely, no? Yung kung ano man ang inyong ginagawa, you're going to finish that with a bang, no? Yan ang napipick up ko dyan. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, if this is about money, no? If this message resonates with you about money, ang mensahe ni 4 of Pentacles is manage your money wisely, no? Manage your money wisely. Magkaroon kayo ng ng mas magandang diskarte or style ba, no, sa pagmamanage ng inyong pera, no? Maaring ang iba sa inyo dito kailangan ng magkaroon ng ng budgeting, kumbaga, no, isulat ninyo 'yan saan papupunta ang pera, 'di ba? Ilang percent ang mapupunta dito sa pagse-save, ilang percent sa expenses, yung mga ganun ba, no? Yung pagpaplano ng paggastos talaga at pag-save ng pera at kung ano-ano pa, no? Ang kailangan ninyong pagtuunan din ng pansin dito around this time. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti ngayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for November 10. Unahin muna natin yung mga trinkets ninyo kung ano mga messages dito. We have the owl, ayan, so this symbolizes change, transformation. This is also about good luck. This is also about intuition, no? So, maaring may mga talaga, no? May mga exciting event dito na mangyayari, and that is going to create something something new, no, na sitwasyon sa buhay ninyo. So, may mga pagbabago, may mga shifts, no? Maaring yung mga pagbabagong ito yung magbubukas ng swerte din sa inyo. Maaring ang pagbabagong ito ay magiging swerte, no, para sa inyo. Maaari din ganon ang ganap. And yung intuition ninyo also will be on point around this time. So, take advantage of that energy, Libra, na bukang-buka ngayon ang inyong intuition. Kumbaga, yung psychic abilities ninyo ngayon is going to be heightened, no? Kaya, take advantage of that. Napakinggan ninyo ang downloads ninyo. Kasi sigurado, merong gabay ang Divine Universe sa inyo on how you're going to navigate these changes, no? Na mangyayari sa buhay ninyo. We also have baby girl. Ayan. So, baby girl, maaring may magwe-welcome ng baby girl sa inyo or baby boy sa pamilya. Maaring merong mga anak dito sa inyo. Maaring kayo or your person ninyo or anak ninyo or someone, no, na close to your heart. Maaring merong baby na i-welcome ngayon. This is also a new beginning energy, kaya definitely talaga merong mga pagbabagong magaganap, diba? Kaya meron talagang mga bagay na sisimulan kayo ngayon. It's going to be new to you, no? Bagong path ito na tatahakin ninyo sa ngayon. We also have another baby girl, Libra. Look, tatala. Baka meron twins. Paring meron twins dito na parating sa iba sa inyo dito, no? Or maybe you know someone na twins, no? Ang napipick up ko din dito, maybe you are going to be dealing with a twin, no? Twin sister. Ayan. So, that's really beautiful. It's so cute. So, maraming pagbabago, no? This is all about change, no? This is all about new beginnings, no? Na mangyayari sa inyo, Libra. So, that is very exciting para sa inyo. Umulan, bumuhos ang ulan, Libra. So, sana naririnig pa rin ninyo ng malinaw ang mga sinasabi ko dito, no? So, we have 4 of Pentacles.
Ayan. So, this is about kaperahan, no? So, most likely, Libra, mga pagbabagong ito na mangyayari, no, sa buhay ninyo, or yung mga sisimulan ninyo ditong bagong endeavor, or bagong sitwasyon, bagong experience, no, maybe that is linked to kaperahan, no? Maaring may opportunity, financial opportunity na maaring dumating, maaring yun ang sisimulan ninyo, maaring you're going to grab that opportunity, at magsisimula kayo ng bagong yugto, kumbaga, no, na link sa inyong pangkaperahan. Maaari din naman na this is about investment, no? Maybe ang iba sa inyo is going to start investing your money, no, somewhere. Maaari din naman ang iba sa inyo dito is going to start managing your money, no? Kasi maaring yung mga nakaraan, siguro, kung gastos-gastos, kung save-save, no? Parang ganun lang ang ginagawa ninyo. Walang balanse. So, maybe ngayon, you're going to manage your money wisely, no? So, that's really beautiful. Maaring yun ang mga bagong gagawin ninyo, no? Na link sa inyong kaperahan. We have 10 of Wands. This is a new beginning energy. Again, Libra, nababalo talaga kayo dito ng mga pagbabago. So, maaring mabisi kayo, ano? Around this time, Libra. Kasi 10s represents endings and beginnings. So, ganun din. May change and transformation. So, definitely, meron kayong isasarang pinto sa buhay ninyo. Meron kayong tatapusin na because you are about to start something fresh, something new. So, ganun din si 10 of Wands, no? So, meron na kayo ditong i-give up na. Meron na kayo ditong tatalikuran na. Meron na kayo ditong ibababa na because maybe it's too heavy for you to carry already, no? So, it could be in any area of life, no? It could be any area of life. Maaring related yan sa trabaho, related sa career, related yan sa boss ninyo. Maaring iiwanan nyo na yung boss ninyo. Baka very domineering itong boss ninyo. Maaring siguro mahirap pakisamahan, no? Maaring ganun, mahirap i-please. So, maaring pagod na kayo sa kanya, pagod na kayo sa pagtatry na ma-please siya. Kaya maaring susuko ka na, no? Maaring ganun ang sitwasyon. It could also be overwhelming task sa trabaho. Maybe you're working overtime, no? Maaring hindi ka pa rin bayad dyan sa kakauti mo na yan. You're working long hours and maybe it's taking a toll on you already. Kaya maybe you're going to decide, no? Na insider, magsasalita ka na, hihingi ka na ng tulong, or maaring iiwanan mo na talaga yung inyong trabaho. Maaari din ganon. It could be also sa emotional burden, no? Maaring emotional burden na to. Maaring pagod na kayo sa pagbitbit ng inyong mga emotional wounds, emotional burden, resentments, no? And maybe at this time you're going to realize that it's about time not to let it go. It's about time not to walk towards newness, towards your happiness, peace, yung ganon, no? Kaya iiwanan mo na kung ano man yung nagpapahirap sa'yo. So what else? We have 8 of Cups. Yeah. You know what, Libra? This is another new beginning energy. Kasi magsisimula kayo ng bago dito. You are heading towards something new. You're heading towards happiness. You're heading towards something na kung saan doon mo mararamdaman yung inyong fulfillment, no? Na hinahanap sa buhay ninyo. So, daming new beginning energy dito sa buhay ninyo, Libra. So, maaaring planado ninyo ang lahat ng itong pagbabagong gusto ninyo mangyari, or maybe meron ditong work, no? Meron ditong work ang universe para baguhin ang inyong sitwasyon. Maaari din ganun ang ganap. Kasi sa 8 of Cups, you know, you are walking away from something or someone dito that doesn't serve your highest good anymore, no? Kung nasaan ka man ngayon sa sitwasyon ng 8 of Cups, you're not happy there anymore. You're looking for something else, or you're looking for something, for a different avenue dito wherein mararamdaman mo yung fulfillment, yung happiness, kumbaga, yung joy. Kasi kung nasaan ka man ngayon, ano man ang estado mo sa ngayon, ang kalagayan ninyo, before, no, there is happiness there. Nakuha mo na dyan ang fulfillment, naramdaman mo. Pero, nag-iiba ang lahat, diba? Nag-i-evolve tayo, no? Yung mga tao nag-i-evolve. Ganon din ang mga sitwasyon natin sa buhay. Ganon din ang mga pangyayari sa buhay natin. Nag-i-evolve din. Everything changes, diba? So, maaring parte yan, no?
ng mga bagay na nangyayari sa inyo ngayon, may mga nagbago din sa sitwasyon ninyo, sa mga tao na nasa paligid ninyo. Kaya pati kayo ngayon also is going to change, diba? You are thinking of, of walking away, no, to find new avenues where you can find your happiness and peace, no, and fulfillment. So, good luck to that, Libra, no, kasi it feels like kung saan ka patungo, no, meron din wish fulfillment dyan. Kaya magiging masayang-masaya ka. Kung saan ka man papunta, magiging masayang-masaya ka. Okay? So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 10. Pero unahin muna natin ang mga messages ninyo from the trinkets. Pauna mensahe ninyo, Starfish, napakaganda kasi kung kahit ano man ang ganap sa buhay ninyo ngayon, Aquarius, you are divinely guided because the Starfish represents guidance, that represents inspiration, intuition, no? Kaya dito, mararamdaman mo sa sitwasyon ninyo dito ang divine love, no? Hindi kayo pinapabayaan dito ng Panginoon, ng inyong spirit team, no? Ano man ang ganap sa buhay ninyo, they are there. They are with you to guide you, no? To support you. Binibigyan ka dito ng gabay, binibigyan ka dito ng inspirasyon kung on how you're going to navigate your circumstances sa ngayon, ano? We have crown, yan. So, maaaring may promotion dito. Ang iba sa inyo, yun ang napipick up. Maaaring magle-level up, no? Ang position ninyo sa trabaho. Maaaring mapopromote kayo into a leadership role, into, maaaring malalagay kayo dito sa position of authority, no? Maaaring may mga ganon. Or, maybe, for some of you, Aquarius, maybe you are dealing with a government official or mataas na opisyal sa kumpanya, no, na you are dealing with. So, maaaring may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo, no? What else? We have peace sign. Ayan, napakaganda, no? Napakaganda na magkakaroon kayo ng peace of mind. May kapayapaan din sa puso ninyo, sa isip ninyo. So, maaring ang ganap dito, Aquarius, siguro ang iba sa inyo, kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan with another person in the past or recently, maaring magkabati na kayo ngayon. Maaring magkakaayos na kayo or reaching to a peaceful resolution, kaya magiging maganda na ang inyong samahan muli. Magiging mas maayos na ngayon ang inyong samahan. So, maaaring ganun ang ganap, no? Maaari din na kung may mga problema kayo, siguro ngayon, nasolusyonan nyo na or mahahanap nyo na ang solusyon, kaya magiging at peace na din kayo, no? So, what else? We have High Priestess. Ayan. So, iniimbitahan kayo ni High Priestess dito to always follow what your intuition is telling you. So, napakahalaga na i-access natin, Aquarius, ang mga gabay sa atin ng Divine Universe dito. Nang sa gayon, magamit natin yan bilang gabay sa navigate natin ang ating mga sitwasyon sa ngayon, no? Kasi meron tayong divine guidance dito, and this is another reminder for you to check in with your intuition, follow what your intuition is telling you as well, no? Dahil mayroong mga importanteng guidance na pinapadala sa inyo through intuitive messages, no? We have Two of Cups. Ayan, so this is partnership, no? This is partnership. This could be in any, situation, like maaring partnership in love, no? Maaring may bagong relationship na papasukin ng iba sa inyo dito, love and romantic relationship. Maari din na may bagong love connection dito na magkakaroon kayo if you are single. Maaari din naman na meron ditong bagong pagkakaibigan na mabubuo, bagong business partnership, yung mga ganon. Ang maganda dito, no, kasi sa Two of Cups, parang even kayo, parang in sync kayo, no? Parang kayo dito, you have the same wavelength, you are on the same wavelength, you are always,
on the same page. Kaya, kung ano man ang gagawin ninyo dito, magiging almost perfect ang inyong samahan dito. Kasi lagi kayong nasa same page, nagkakaintindihan, no? Maybe you are sharing same goal, same vision, yung mga ganun ba? Kaya lagi lang kayong, on the same page. We have 9 of Pentacles. Napakaganda. This is about financial comfort, Aquarius, no? So, maaaring meron ditong kaperahan na parating, no? Return of investment, no? Yung pagod ninyo na ininvest ninyo sa inyong trabaho ngayon, it's going to pay off, no? Maaaring magkaroon na kayo dito ng pera talaga, na yung return of investment talaga na literal na pera, maaaring ganon, or maaari din naman na magkaroon kayo dito talaga ng bonus, maaaring ganon, or financial reward, no? Depende sa inyong sitwasyon, maaaring may proyekto kayong ginawa, at natapos yun na, at ngayon nga, no, yun, mabibigyan kayo ng reward dito. Maaari din naman na may bonus kayo ditong matanggap, or maybe also promotion, maaring may ganun din, pay raise, no? Basta, there is financial gain dito that is going to come in sa buhay ninyo, at yun ang magdadala sa inyo ng financial comfort, no? May enjoy nyo naman ang makaluwag-luwag, kung baga pagdating sa kaperahan na meron kayong extra, yung parang kahit papaano, mai-enjoy nyo naman ng luxury, yung ganun ba. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.